Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Leti Mier ng CRC Manila. Ang ating devotion sa umagang ito ng tinapay mula sa langit ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 16 verses 18 to 20 na may pamagat na The Appointment of Judges and Officers. Ngunit bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Samahan mo po ako sa aking pagpapahayag ng iyong mga salita. Pagkalooban mo ako ng iyong karunungan at kaalaman, nang sa ganon ay maunawaan ng bawat isa sa amin ang iyong ipapahayag sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Basahin po natin sa verse 18. Appoint judges and officials for each of your tribes in every town the Lord your God is giving you, and they shall judge the people fairly. Verse 19. Do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the innocent. Verse 20. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Introduction o panimula. Ang mga talatang ito ay hindi lamang tungkol sa paghirang ng mga hukom at mga opisyal. Ito ay nagtutukoy ng mga prinsipyo tungkol sa katarungan at pagkakapantay-pantay sa pamumuno. Ipinakita sa atin ng Diyos na ang mga pinuno at hukom ay dapat maglingkod ng tapat at makatarungan at hindi dapat magbigay diin sa pansariling interes o makipag-ayos sa mga maling gawain tulad ng tanggapin ang suhol. Mahalaga ang pagkakaroon ng matuwid na pamamahala upang makamtan ang tagumpay at pagpapala ng Diyos. Paliwanag sa mensahe ng bawat talata. Una, pagkilala sa responsibilidad ng mga hukom at pinuno. Mababasa sa verse 18. Ang talatang ito ay nag-aatas sa mga pinuno ng Israel, partikular ang mga hukom at tagapamahala, na magtalaga ng mga tao na maghuhusga na matuwid at ayon sa katarungan. Ang layunin ay upang ang bawat tao ay makatarungan at pantay-pantay sa harap ng batas. Ipinakita nito ang mahalagang papel ng mga pinuno sa pagpapatupad ng makatarungan at sa buong komunidad. Pangalawa, pag-iwas sa pagtangi at pagtanggap ng suhol. Mababasa sa verse 19. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo na itinuturo ng talatang ito ay ang paglaban sa mga maling gawain tulad ng pagtanggap ng suhol at pagkakaroon ng paboritismo o pagtatangi sa mga tao. Ang suhol ay nagiging sanhi ng makatarungang paghusga, pinapalabnaw ang pag-iisip ng mga hukom at pinapalakas ang kasamaan sa lipunan. Ang katarungan ay nasisira kapag ang pinuno o hukom ay tinatanggap ang suhol, kaya't ipinagbabawal ito ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala sa mga pinuno na maging matuwid at tapat sa kanilang mga desisyon. Pangatlo, ang layunin ng katarungan, buhay at pagpapala. Mababasa sa verse 20. Inilatag ng talatang ito ang layunin ng pagtutok sa katarungan upang magkaroon ng masagana at matatag na buhay sa lupaing ipinangako nito na ang tapat at makatarungang pagmamahala ay nandudulot ng pagpapala. Kaya't ang pagsunod sa katarungan ay isang mahalagang hakbang para sa kasaganaan at kaligtasan ng buong bansa. Kapag ang mga tao nabubuhay sa katarungan, magkakaroon sila ng masaganang buhay at matatag na pamumuhay sa lupang ipinangako ng Diyos. Ang buod ng mensahe, ang Deuteronomy chapter 16 verses 18 to 20 ay naglalaman ng mga tagubilin para sa mga pinuno ng Israel upang magpatupad ng matuwid at makatarungang desisyon. Iwasan ang mga kasamaan tulad ng suhol at pagtatangi at tiyakin na ang buong komunidad ay makikinabang sa katarungan. Ang layunin nito ay upang magkaroon ng pagpapala at kasaganaan sa lupaang ipinangako ng Diyos sa kanila. Sa madaling salita,
itinataguyod ng Diyos ang katarungan bilang isang pundasyon para sa isang maayos at masaganang buhay. Sa ating pagtatapos, bilang mga tagasunod ng Diyos, tayo ay tinawag na magsagawa ng katarungan at tapat na pamumuno sa ating mga komunidad. Dapat nating isabuhay ang mga prinsipyo ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Nakasulat sa Psalm chapter 50 verse 6 NIV version, at ipahahayag ng langit ang kanyang katuwiran sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. At sa Job chapter 8 verse 3, Magandang Balita Biblia, Tagalog version, hindi pinipilipit ng Diyos ang katarungan, hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katuwiran. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong ipinahayag sa mensaheng aming narinig at naunawaan namin ang pagpapatupad ng tamang batas na nais mo na isagawa ng mga pamahalaan ng mga bansa. Nawa, patuloy mo kaming samahan sa araw-araw nang sa ganon ay maiwasan namin ang gumawa ng masama sa aming kapwa. At nawa, maipatubad na ng mga hukom at mga namumuno sa aming bansa ang tamang prinsipyo na paghusga sa mga nakagawa ng mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kasagutan sa aming panalangin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagpadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito na tinapay mula sa langit. Inanyayahan po namin kayo sa ganitong oras, ni 5:30 ng umaga. Maaari rin ninyo itong ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan nang sila din ay pagpalain ng ating Diyos. God bless you all. To God be all the glory. Amen.